God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Breaking up every chain and the fear that held me, I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord, come on, in my mouth to bring about the change. Pull up your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. And I prophesy. I prophesy. I'm stepping out to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about a change. Pull up your power, step out, declare aloud your praise. I prophesy. And I prophesy. I prophesy. I praise you, that forever no defeat. I praise you, every second you redeem. I praise you, your power rests on me. Oh, I praise you. Oh, I praise you, now for every victory. I praise you, 'cause your spirit lives in me. I praise you, your power rests on me. I praise you like I never know defeat. I praise you every second you redeem. I praise you, your power rests on me. Oh, I praise you. Oh, I praise you now for every victory. I praise you, 'cause your spirit lives in me. I praise you, your power rests on me. The word of the Lord in my mouth, come on, to bring about the change.
full of your power. I step out. Declare out your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So this time, I just want to share authentic disciple, not just religious Christian. Ulitin ko ulit yung statement, ha? Authentic disciple, not just religious Christians. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapamilya dito sa Reigning Light, ayaw ko po na tumagal ang church, tumanda ang church na ang dulo natin, mga religious people tayo. Na ang pagiging religious, yung bang para na tayong mga Pariseo, para na tayong mga Saduceo, na hindi na sumusunod sa Diyos. So kaya mga kasama, ingatan ninyo yung mga taong nakakonekta sa inyo. Mahalaga talaga na meron kang community para kilala mo kung sino yung tao na yan. So mahalaga na merong cell group. No? Yan po yung pinaka-importante sa lahat. Mahalaga na merong cell group, nakakonect ka dyan, para nababantayan ka, namomold ka. Hindi po tayo kagaya ng mga religious people na darating ka kung kailan mo gusto. Hindi rin po tayo kagaya ng religious people na gagawin mo yung gusto mo, hindi yung pinagagawa ni Lord. So this is what we are doing sa Reigning Light, sa spiritual family natin. We are advancing God's kingdom. So nandito tayo, binabago tayo ng Panginoon para ang buhay natin maging blessing sa iba. May kausap po ba ako? Binabago tayo. Lahat po ang goal natin dito, magbago, hindi para maging bless lamang ang pakiramdam. Binabago tayo ng Panginoon para maging blessing. No, binabago tayo ng Panginoon para maging blessing. Sino po yung excited na naandito ka ngayon para maging blessing ang life mo? Jesus called His disciple not to follow Him. Jesus called His disciple to follow Him and not to become a Christian. Ulitin ko ulit, si Jesucristo tumawag ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga tagasunod, hindi para maging Christian, attender. At maging religious. Tumawag po si Jesus ng kanyang disciple kasi meron siyang paggagawa. Ulitin ko ulit, kaya po ako, ang gusto ko pong kausap, mga disciple. Ayaw ko po ng Christian. Sapagkat ang Christian, 3 beses lang siyang binanggit sa New Testament. 3 beses lang. Pero ang disciple is less than 300 times mentioned the entire New Testament. So gusto kong maintindihan yung mabuti, huwag kang magsettle na ikaw ay Christian. Sapagkat napaka-generic niyan. Basta naniniwala sa Diyos, ang tawag Christian. Hello? Kaya mag-ingat kayo sa mga Christian. Ulitin ko, mag-ingat kayo sa mga Christian. Dapat nagdi-disciple. Kasi hindi lahat ng Christian nagdi-disciple. So gusto kong makita niyong mabuti ang mga bagay na ito in the book of Mark, chapter 1, verse 17 and 18. Sabi ng verse, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Ito yung ultimatum na dahilan kung bakit si Jesus tumawag ng mga alagad. Kaya po ang model natin is all about Jesus. He called His disciple for a certain task. Sabi niya, "And I will send you out to fish for people." Sabi niya, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. And
ito yung magandang response ng mga tao, ng mga disciple. Hindi lahat ganitong mag-respond. Sabi ng verse 18, at once they left their nets and followed Him. So, mga kapatid ko, mga kasama, si Jesus, nung pumunta siya dito sa mundo, meron siyang misyon na dapat i-accomplish. So tayo din bilang isang Kristiyano, habang tayo naghihintay sa muling pagbalik ng Panginoon, o habang tayo naghihintay ng katapusan ng buhay natin dito sa mundo, may misyon tayo. Habang buhay ka, hindi pa tapos ang misyon mo. So your life has a mission. Your life has a purpose. So kaya dapat maintindihan nating mabuti, the reason why we live is to give glory to God. Araw-araw ng buhay natin para sa Panginoon. So kaya, tandaan nating mabuti na si Jesus, ang mission niya, sabi ng Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. So marami pong nawawala, maraming nasa kadiliman, maraming hindi alam kung ano ang pupuntahan. Maraming alam na nabuhay pero hindi alam kung paano talaga mabubuhay. So kaya napakahalaga na tayong lahat na naandito ngayon, tayo po ay mga disciple. Kaya po dapat doon sa cell group na form yung karakter mo, naaayos yung ugali. Tandaan nyo, sa mga ganitong big gathering, hindi mo makikilala ang tao. Makikilala mo lang ang tao sa small gathering. Makikita mo kung paano siya pumunta. Late ba yan o maaga? Makikilala mo rin niya kung kumain. Marami ba o konti lang? Makikita mo rin ang ugali niya. Nag-aambag ba siya o kumakain lang? So magandang mag-focus tayo doon sa mga maliliit. Huwag ganito sa malaki yan. Kasi maraming mga Kristiyano, walang personal na relasyon sa Diyos, pero pumupunta pag Sunday. Alam po ba ninyo ang relasyon simula Monday hanggang Sunday? Kaya po ang tawag natin dito, celebration. Hindi siya service. Kaya hindi kayo uma-attend ng service. Uma-attend tayo ng celebration because every day you are victorious. In the Lord's Day, we celebrate. Tingnan mo yung katabi mo. Tagumpay ba yan? O ang goal maka-attend? So, tingnan natin mabuti ang mga bagay na to, no? Para maunawaan natin. Ang disciple, kagaya ni Jesus na mayroong mission, tayo din may mission. To seek and save the lost. So, we need to engage. Sabihin nyo nga po, engage. In Great Commission. Walang Christian na hindi nag-engage sa Great Commission. Disciple ang dapat na gumagawa nito. Kaya bawat isang Kristiyano dapat disipulo. So, a disciple, number one, dapat ang disciple, comer. Ano daw ang disciple? Comer. So, dumarating. Sabi mo, hindi nagtatago. Hindi nagwawala. So, disciple is comer. Kahit hindi mo na yan i-chat, basta alam na may cell group, dumarating. Hindi yan nagpapa-importante. So gusto kong makadevelop ng kultura na hindi pang Sunday ang church. Ang church pang everyday. So meron tayo dapat scriptural mindset and biblical lifestyle. Ano daw po? Scriptural mindset and biblical lifestyle. Scriptural mindset, biblical lifestyle. Ano daw po yon? So, ibig sabihin, yung buhay mo naka-align sa pagiging disciple mo. Hindi yung Christian lang tayo pag Sunday. Every day you come to His presence. Do your devotion. You pray. You ask for guidance.
Yun yung buhay Kristiyano, yun ang buhay mananampalataya, yun ang buhay tagasunod. We come not just on Sunday, but we come to God every day. So I discourage Sunday Christian. Ang mga Sunday Christian, ang gusto niyan umattend. Hindi pa tapos, umuuwi na. Tingnan mo yung katabi mo, baka mawala na mamaya. O kaya sa isang linggo, tingnan mo rin yan, baka wala na yan. Kasi pangpairita talaga to. I want you to irritate. Hindi ka pinatatamaan. Tinuturuan kang kung ano ang tama. So you need to come to God in His presence, and every day you experience joy, you experience victory, and then on Sunday celebration, you are excited. So a disciple is a comer. Pakisabi sa katabi, you are a comer. So disciple, hindi lang siya comer, disciple is a follower. Masunurin talaga mga disciple. Hello? Pag hindi ka masunurin, ugali mo yan. Alam nyo, pagpunta nyo dito, may mga upo ang itinuturo sa inyo. Huwag kayong uupo kung saan mo gusto. Ikaw na nga ang late, gusto mo pang umupo kung saan mo gusto. A disciple is a follower. Tinan mo yung katabi mo. Lalo na pagkasama niya yung nanay niya, yung tatay niya, yung asawa niya. Tingnan mo, tingnan mo. Nagiget. Because we are family on this place. You are not a guest, you are a family. Ang guest natin, iilan lang. Pero ikaw, kapamilya ka. Kaya ugali mo, baguhin mo. Walang taga-raining light na sinusunod kung ano ang gusto niya. Imaginein mo, ang lakas-lakas mo, ayos na ayos ka, tapos late kang dumating. 17 years na tayo. Ano pang ugali mo pag 18 tayo, 19 tayo, baka nanunuwag ka na. Hindi pwede kung ano ang gusto mo ginagawa mo. A disciple is a follower. Kahit hindi ka komportable, kasi disciple ka, dito ako. Wala ka nang invite, pa-importante ka pa. Walang importanteng tao dito. Si Lord lang. Alam niyo po ba, mahal na mahal ko kayo. Kaya ko sinasabi ang mga bagay na to. Ayoko po kayong maging religious. Sinisigurado ko po na kayo po ay didiretso sa langit. Ayoko po na ang ugali ninyo, ma-develop ninyo. Dati na kasi kayong pasaway. Kahit saan ka pumunta, pasaway ka. Pati ba naman dito? Sabi nga na nanay mo, wag yan, wag yan. Sasakit ang ulo mo. Hindi, siya ang gusto ko. Yun, magkaasawa ka, tingnan mo. Sabi mo, confirm. Kasi ang sinunod yung gusto. Tandaan nyo, may mga bagay na gusto ka na hindi makakabuti sa'yo. At may mga bagay na ayaw ka na pampabuti mo. Sa church na ito, hindi tayo mag-iisip ng ikasasama mo. Ugali ang binabago dito. Tingnan mo yung katabi mo. Ugali. So, itong mga disciple na to, isang yaya lang ni Jesus, sumusunod agad. Sabihin mo sa katabi mo, ako din. Mabilis sumunod. So, a disciple also is agile. Sabihin mo sa katabi mo, agile. Ano ibig sabihin ng agile? Quick to move. Quick to follow. Quick to come. Agile. Hindi yung parang pinakikiusapan ka pa. Ang disciple, agile. Basta may narinig ka, come on, let's go. Let's do it. Hindi yung, ay, mahirap yan. Kasi ang dami kong ginagawa, ang dami kong ganito. Tandaan niyo po, sa buhay natin, may mga major. Pag estudyante ka, nag-aaral ka, tama?
Hello? Pag estudyante ka, nag-aaral, o kaya nag-aaral ka, tama? Pero hindi hadlang ang pag-aaral mo para wag mo masunod si Lord. Kapag ka-graduate mo, magtatrabaho ka, tama? Pero hindi porke may trabaho ka na, kapalit ni Lord. Yan ang mga nangyayari sa buhay natin. Pagka ikaw ay nagkakarir na, ang sunod mong level dyan, mag-aasawa ka. Tama? At pag nag-asawa ka na, hindi pampahad lang yan kay Lord, pampagaling mo lalo sumunod kay Lord. Dapat. Tama? At pag nagkaanak ka, hindi rin hadlang ang anak mo para hindi ka makasunod kay Lord. May mga instances sa buhay natin, may mga circumstances sa buhay natin, kapag ugali mo na hindi ka masunurin, hanggang pagtanda mo, ganyan ka na. So gusto ko sa church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, dapat tayo ay comer, dapat tayo ay follower, dapat tayo agile. Kasi mananagot ako sa church na to. Pinagkatiwala ni Lord sa akin ng church na ito para gawin ko ano ang kalooban ng Diyos. So, may great assignment ako at kapamilya ka, kaya damay ka. Because disciple means student. Disciple means learner. Disciple means the one who makes OJT. Disciple means a devotee, a practitioner. Are you excited? So we are a student of the Word. We are the student of the will of God. We are the student of the way of God. So it is not what I think, it is not what I feel. Regardless kung ano naiisip ko, kung ano nararamdaman ko, basta pinagagawa ni Lord, doon tayo. So kaya, napakahalaga nito na matututunan natin ito. So practitioner, are you excited to become a practitioner? So practitioner means, it is a person actively engaged. Sabihin mo sa katabi mo, a person actively engaged. So ito yung ibig sabihin ng disciple. A practitioner, a person actively engaged in an art, discipline, or profession. Yun po yung ibig sabihin nito mga kasama. Regardless of my situation and my feelings, I need to practice. Because I am a practitioner. So, dito po sa church, I pray in the name of Jesus, mawala ang spirit of religiosity. At makapag-raise up tayo ng mga disciple who are student, learner, the one who makes OJT, devotee, and practitioner. Sino po dito yung excited ka na? Ako yun. So tingnan nyo po, yung isa pong bahagi na pwedeng madaya tayo nito, it is all about religious Christian. Yan po yung malaking problema natin ngayon. Ang mga religious Christian, ganito po yung sabi ng verse. In 2 Timothy chapter 3, verse 5, having form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Sabi niya, wag na kayong makisalamuha sa mga yan. Having form of godliness. Sabihin mo sa katabi mo, may anyo ng kabanalan. Kasi pumupunta sa church, nakasuot ng Sunday best. Therefore, form of godliness. Hindi porke nagpumasok ka sa church, ikaw ay Christian. Hello? May kausap po ba ako? Sino po dito yung meron kang naiintindihan ngayon? So, ito yung bagay na dapat nating ingatan mabuti, no? Dapat nating maintindihan, meron lang sometimes form of godliness. May forma lang. Pakiramdam lang niya, pero hindi gustong masunod ang Diyos. So being a disciple, we need to follow Jesus, not what we feel. We need to follow Jesus, not what we think. We need to follow Jesus, not on our comfort and convenient situation. We are a follower. Regardless of what
our situation maybe we have in our lives. So, ito yung sabi pa ng TPT version. No, sabi ng TPT version, the Passion Translation, they may pretend to have a respect for God, but in reality, they want nothing to do with God's power. Stay away from people like this. So dapat hindi ka iiwasan, dapat lalapitan ka. So importante ang authenticity. Sabihin mo nga, authenticity. So ito yung mga bagay, kapag ka religious lang ang isang tao, only form of godliness. It is outward appearance. It is outward godliness. So it is only a form. Sabihin mo sa katabi mo, forma lang. Totoo ba na maraming mga tao, maraming forma? Magaling lang pumorma. Sabihin mo sa katabi mo, wala sa formahan. Wala sa itsura. Nagiget nyo mga kapatid ko. So napakahalaga na dapat wala sa atin yung form of godliness alone. Ang mahalaga hindi nga yung packaging, ang mahalaga nga yung content. Sino yung minaiintindihan ngayon? Alam nyo ba na hindi mahalaga ang pag-attend ng Sunday kung hindi mo ipamumuhay si Lord from Monday to Saturday? Wala yung power, wala yung authority over the enemy. Kaya those who are religious people, they only have form of godliness, but they have a powerless life. Powerless. Sabi mo sa katabi mo, powerless. You know that life here on earth is a battle? We cannot afford to be weak. We want power in order for us to overcome. Tandaan nyo, when it comes to battle, kung sinong malakas, siya nananalo. So if you are just religious people but denying the power, you will become powerless. And if you are powerless, you are defeated. Wala pong mahina na nagtatagumpay. Lahat na nagtatagumpay malakas. So that's why I encourage you, do not just give 2 hours per Sunday. Give your life to God every day. Kaya mga buhay ng Kristiyano, walang dating. Kaya ang buhay ng Kristiyano, walang impact. Because of the religious spirit. So, your life will become impactless. Sabihin mo sa katabi mo, walang dating. So, ang goal lang natin kasi tradition, yung religious culture, yung pag-birthday, nag-church. Pag Pasko, dapat ganito. Dapat may Thanksgiving. Alam niyo ba ang Thanksgiving, hindi yan Thanksgiving Day. Thanksgiving every day. At ang Christmas, araw-araw. So kaya, maganda na nakikita natin ang mga bagay na ito. Ang mga taong religious, they have only form of godliness, they have a powerless life, and also they have impactless life. Hindi maka-impluensya yung buhay niya. Yung pagiging Kristiyano, hindi evident, hindi bold, hindi radical. Yung pagiging Kristiyano niya, ordinary. Yung buhay parang wala ring Diyos. Kung paano nagpapakahirap sa mundo ang mga tao, ganun din siya nagpapakahirap. Because they are oppressed, enslaved, and without breakthrough. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, dapat unawain natin ang mga bagay na ito. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5, sa Tagalog version, sabi ganito, sila'y nagkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Iwasan ninyo ang ganyang uri ng mga tao. Magkukunwari. Sabi mo sa katabi mo, nagkukunwari. So kaya dapat authentic tayo.
Yung bang pag hiniwa ang dugo mo, nananalaytay talaga dyan, Christian. Yung hindi kayang ipagpalit si Lord. Yung mahal na mahal talaga si Lord. Sapagkat hindi tayo nagkukunwari. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo nagkukunwari. Totoo tayo. So sabi doon sa ang Biblia, sa isang translation pa, sabi dito, ipinakikita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikilala ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan ninyo ang mga taong ito. Ipinakikita. Sabihin mo sa katabi mo, ipinakikita. Ipinakikita nilang makadiyos. So, hindi garantiya talaga na pag nandito ka pag Sunday, powerful ang life mo sa Monday. Kaya kung anong klase ng buhay mo, wag mo isisisi kay pastor. Kasi darating ang problema, darating ang mga battles, darating ang mga testing, sabay-sabay yan. Pero if you are weak, you cannot overcome. You cannot overcome. I tell you, mga kasama, there is a battle. No, there is a battle. No, Christians are generic and easy to blend in a religious activities or gatherings and events. So mga kasama, hindi porke umattend ka ng events, umattend ka ng gathering, okay na yon. So kaya ini-encourage ko kayo, sa lahat ng mga nagmi-minister, mag-practice kayo mag-minister sa isang tao lang. Pukusan nyo isang tao yun, tulungan nyo sa makilala ang Panginoon, tulungan nyo sa magdesisyon ng tama, tulungan nyo siya na mag-isip ng tama at gumawa ng tama. This is Christianity is all about. This is being a disciple. We want to help people. Hindi po tayo uma-attend ng church para masarap ang pakiramdam. Uma-attend ka ng church kasi may gagawin tayo. No, wag yung, hindi ako naka-attend ng church. Iba ang feeling ko ngayon, parang may nawala sa akin. Wala po sa feeling yan. Doon sa gagawin yan. Wala sa feeling yan. Sabihin mo sa katabi mo, wala sa feeling. So tingnan nyo mabuti, no? Merong binanggit sa Bible, sa context ng binabasa natin kanina, 2 Timothy chapter 3, 1 to the following. Sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Reigning Light family, darating ang kahirapan. Darating ang kahirapan. Ibig sabihin dyan, yung mahirap na sitwasyon ngayon, may hihirap pa yan. Because now is the last days. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo na mahalin ninyo ang Panginoon, sumunod kayo sa Panginoon. Yan lang ang security natin. God only, God always. Hindi mo pwedeng panghawakan ng pangako ng mundo. Hindi mo pwedeng panghawakan ng kumpanya. Si Lord lang. Darating ang time, masyado na ang kahirapan. So mga kapatid ko, mga kasama, you need to prepare para doon sa darating na hirap na yon. Para wag mong maranasan. Hello? Para wag mong maranasan, para may protection ka ni Lord, para may prepare mo ang sarili mo, para may wisdom ka. So, tingnan nyo po, sa mga huling araw, ano ang mangyayari? So, verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili. Sakim sa salapi. Sabi mo sa katabi mo, sakim sa salapi. Makasarili. Grabe to, no? Makasarili. Walang iniintindi kundi ako, akin, ko, me, mine, and I. Asawa ko, anak ko, pamilya ko, puro ako, puro ako, puro ako. Tinan mo yung katabi mo, kumusta ka na? Sino may nagiget dito? Huling araw na to, pero pagdating sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, sa pinagagawa ng Panginoon, tamad na tamad. Walang oras. Walang interes. Puro sarili ang iniintindi. Makasarili, sakim sa salapi, palalo. Ang yabang. Tinan mo yung katabi mo. Buti na lang, hindi ikaw yan. Nagiget ninyo mga kapatid ko. Unawain ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. So this
will be happening. Oh, sometimes in everyone's situation, sometimes it is happening right now. So kaya, ingatan natin ang mga sarili natin. Sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo sarili mo. Baka magaya ka dito. I am giving you a warning. No, kung hindi ka mag-i-engage sa Jesus mission, ito ang babagsakan mo. Kukontrahin mo ang salita ng Diyos. Hindi mo susundin ang pinagagawa ng Diyos. Sabi ng verse 3, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. So it is all about character. Mga kapatid ko, mga kasama, I cannot afford na naandito tayong lahat. Umuupo pag Sunday pero hindi mo magawa pinagagawa ng Diyos. I love you very much. Kaya ko sinasabi ang mga bagay nito, I want you not to be deceived by religious spirit. I cannot afford to see you on Sunday, nagbe-bless ka, na hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Sayang. Don't be religious. Be a disciple. Don't be a religious Christian. Be a disciple. So kaya, huwag kang mamumuhi sa gumagawa ng mabuti. Huwag niyong pagtatawanan pag nagdi-devotion. Huwag niyong pagtatawanan pag nagwiwi ng souls. Pag nagdi-disciple. Huwag na huwag lalabas sa bibig mo. Puro ka na lang Diyos. Puro ka na lang Diyos. Anong gusto mong gawin? Nagiget niyo po ba? Last night, meron po akong pinagsalita. 13 years old. Bold and radical siya na sumunod sa Panginoon. Nandito ba siya ngayon? 13 years old. Nandito ba siya? Si Beskara. Halika dito, anak. Halika dito. So gusto ko maintindihan nyo itong mabuti. Mabilis ang panahon. Ang mga bata ngayon, madaling matuto. Ang masama, laganap. Come on! Mas bata, mas magandang i-expose mo na siya sa pinagagawa ni Lord. Sayang ang pagpapagatas sa anak, sayang ang pagpapadayaper sa anak, sayang ang pagpapalaki sa anak kung hindi magiging mga Diyos. I am passionate na i-share itong mga bagay nito because ang mundo papasama. Pag gumagawa ka ng mabuti, pagtatawanan ka. At maraming taga-church, hindi pa rin gumagawa ng tama. And they are just religious people. So itong 13 years old na to, ang pangarap ko, pagdating ng time, maging bold and radical ang 13 years old na to. Bakit? Mai-impluwensya ng 13 years old na to ang 12. Mai-impluwensya ng 13 years old na ito ang 11, ang 10, ang 9, ang 8, ang 7, ang 6, ang 5, ang 4, ang 3, hanggang 1. Hindi pa ipinapanganak ang atmosphere niya, maka-Diyos na. That is my goal. Ayoko na daladala ninyo ang anak ninyo dito na hindi magiging maka-Diyos. Kasi nakita sa'yo. Mahal ko kayo, kaya ko sinasabi to. Ayoko mag-raise up tayo ng mga worldly. Gusto ko mag-raise up tayo ng mga godly. Hanggat nandito ka, ito ang aking ituturo. Because it talks about life. It talks about future. It talks about mindset of an individual. Kung saan mo pinapalaki ang tao, kung saan mo siya nilalapit, gano'n ang mangyayari. Kumusta ka, anak? Okay lang po. Sinong leader mo? Si Kuya Sonel po. Si Kuya Sonel. Nasaan ka sa process ngayon? Destiny 1 po. Ilang taong ka?
Magpo-14 po. Magpo-14. Gusto kong hiyain yung mga matatagal na sa church. Mairita kayo sa 13 years old. Na ang kultura dito, nagpa-process. Na ang kultura dito, nagwiwin ng soul, nagdi-disciple. Bakit? Hindi tayo nagpaparami ng simbahan, nagbabago tayo ng buhay. Kasi yung susunod pa, magkakaanak to, magkakaasawa pala muna. Imagine mo, kung hindi ito tutodo sa Panginoon, nung estudyante, inuna ang pag-aaral. Nung mag-career, inuna ang trabaho. Nung mag-asawa, inuna ang pamilya. Nasaan si Lord doon? Pag naghihingalo ka na, habang buhay tayo at malakas, itodo natin kay Lord. Happy anniversary sa inyong lahat. Ayoko na tumanda ang church ng mga religious people na nandito lahat. Ang gusto ng Panginoon, mga army ni Lord lahat ito. Sa 13 years old na yon, buhat nung magkaisip ka, kumusta ka bilang bata? Ano ang ginawa mo? Naging ano po, laging pasabay po. Laging palaway. Ano ba? Marami ka ba inaway? Opo. Kita nyo to, kung hindi nagbago to, damay ang anak mo. Damay ang susunod na saling lahi. Huwag mong sabihin hindi madadamay yan. Hindi mo alam kung ano ang future. Nagiget nyo po ba, mga kapatid ko? Kung hindi ito nakakilala sa Panginoon, baka ito ay gangster pagdating ng time. Kasi yun ang environment. Palakasan kasi dyan patapangan dyan patalinuhan dyan Pero dito, iba. Pasunuran sa Diyos. Kaya dapat, kung gusto mo talaga na maging maayos ang future mo, dito mo i-build. Huwag sa mundo, huwag sa gusto mo, doon sa gusto ng Diyos. So, pasaway siya, palaaway, kumusta ka sa pamilya? Okay na po. Hindi, dati. Dati. Ano ka ba sa pamilya bilang anak? Makulit po minsan nalalayasan yung magulang, sabi ko, Mama, ayaw ko na. Tatago na ako. Para di ba po, nakagawa po ang kasalanan. Pagtapos po nun, aalis po ako ng bahay, tatakbo po ako sa bukid. Tapos, doon po ako magabi, lalayas na ako, uwi na, kukuhanin ko ng mga damit ko, doon na ako sa tita ko sa Batangas. So imagine mo normal sa kanya ang gagawa ng masama at tatakas na lang. That's ordinary. That's normal. 13 years old. 13 years old. So look at your life, look at your family, look at yourself. Ilang taon ka na? Baka kung mag-isip ka, kagaya dati, pag nagka-problema, lalayas. Sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. So, bilang kapatid, kumusta ka bilang kapatid? Okay lang po, minsan naaway yung kapatid mo. Ilang kayo magkakapatid? Ilang kayo magkakapatid? 3 na lang po. 3 na lang. Bakit? Ano nangyari? Ilan ba kayo dati? Naging 4. Naging 4. Ano nangyari sa isa? Namatay po. Namatay. Sorry. So, hindi ko alam yung namatay niyo ang kapatid mo, no? So, 3 na lang kayo ngayon. Kumusta ka bilang kapatid? Pang-ilan ka sa magkakapatid? Gitna po. O anong ginagawa mo sa bunso? Anong ginagawa mo sa ate mo o kuya mo? Sa ate ko, ginagalang ko po. Tapos... Dati? Opo. Oh, tapos? Tapos yung kapatid ko po, minsan naaway. Yung bunso, inaaway mo. Kasi takot ka sa ate, baka makutusan ka, gano'n. Kurutin po ako. Oo, kurutin ka. No? Narito ba yung ate mo? Opo. Nandito yung ate mo. So, pagkatapos nun, kumusta ka noong mag-start ka dito sa church? Nagbago po yung buhay ko nakokontrol ko na po yung sarili ko. Self-control, ganun po. Tapos, may nagpaano po tawag dun, parang napaisip po ako na
ganito pala yung, ano, yung mindset ko. Ano, parang sabi nila, matured po. Pero po, yung katawan ko po, parang di po masyadong gumagalaw sa, ano, sa mindset. Kaya po ay inaayos ko. Naayos mo ngayon ang mindset mo na gumagalaw ka na according to your mindset. Apo. Okay? So ano ngayon ang mga nagagawa mo na? Ah, Kumusta ka sa cell group? Matin ka ba ng cell group? opo. Kumusta ka sa cell group? Ikaw ba ay nag-aambag o kumakain lang? Mambag, nag-ambag po. Nag-aambag. No? Awa. So gaano ka nakatagal na Christian? Ano po yata. Kailan ka nagsimula? Nung ano po, nung month lang po na, ano. Ano yun ba? Ngayong taon lang na to? Opo. Noong nag-encounter ka? Hindi. Po. Nung magla-live class pa lang po. Nung magla-live class, doon ka nagsimula. Opo. So kailan yon? Kailan yung live class na yon? April ba yan? O Opo. April? Third quarter po yata. Ha? Third quarter ng ano. Ng Third quarter. eskwela. Di March yun. March, Opo. no? So, doon ka lang nagsimulang magbago. So, kumusta ka ngayon? Meron ka na bang, ano nang naiaambag mo sa cell group ngayon? Minsan po nakakapag-share na po ako ng ano ko, na natututunan ko po sa Sunday. Minsan sa mentoring. Tapos po ano, nagkikinto rin po ako ng buhay ko sa ano ko, sa problema, ganun po. Para po, baka po sakaling masolusyonan ng mga kaibigan ko. Okay. So nagwa-one verse ka na raw, ah? Opo. So, saan ka nagwa-one verse? Minsan po sa ano, sa ano po, saan yun? Hindi ko na po matandaan eh. Hindi mo natandaan. So, estudyante ka ba ngayon? Opo. Anong grade mo na? Mag-grade 8 po. So, pagpasok mo sa eskwela, anong gagawin mo? Magdi-disciple po, maghanap po ng ano, ng mawawang verse na marami. So, ipag-pray natin yung ganitong klaseng bata. Na sana dumami pa sila. So, salamat ng marami ha. Salamat. Opo, salamat po. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, maging kultura natin na tayo nagpapagamit sa Diyos. No, sapagkat ito ang gusto niya talaga. At wag nating pabayaan na mangyari sa atin ang mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya paalala sa bawat isa sa atin, we must be secure. O we need to be sure kung ano po yung ating status sa harapan ng Panginoon. So kaya ang aking panalangin sa bawat isa na nandito sa paglipas pa ng mga panahon, paglipas pa ng mga araw, lalo nating mahalin ng Diyos. Lalo nating gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sa mga nandito, ang aking panalangin, maging totoo tayo na tagasunod ng Panginoon. Huwag lang basta Kristiyano na reliyoso, kundi disipulong totoo. At ang panalangin na yan, habang tayo tumatagal, ang kultura natin, nagbabago tayo ng buhay. Habang tayo ay umaattend dito, dapat ang goal natin hindi tayo ang mabless. Dapat ang goal natin, mabless natin si Lord. At ang prayer natin, simula mamaya, paglabas natin dito, magawa natin ang kalooban ng Panginoon. So in the name of Jesus, gawin natin ang lahat ng mga bagay na ito. So kaya, tanggalin natin yung spirit of pride, spirit of religion, tanggalin natin ito at maging disciple tayo talaga ng Panginoon. So ito yung babalik-balikan natin. A disciple must be a comer, a disciple must be a follower, and a disciple must be agile. So tanggalin natin yung spirit of religiosity sa buhay natin. Mag-contribute tayo, mag-bless tayo ng mga tao. And as we come to His presence, no? Na, Lord, narito yung buhay ko, gamitin mo para sa'yo. So, hindi lang yung basta maka-attend ka. Kahit saan ka kasing church umattend, wala namang problema sa pag-attend eh. Ang problema mo yung mga decision making, yung karakter, pag-uwi sa bahay, yung culture. Yan ang nagiging problema na hindi natin minsan nadidevelop yung kultura na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, kaya sa mga gustong sumunod sa Panginoon, yung buhay natin, itodo natin kay Lord. Hindi tayo seryoso. So, mahal ko kayo, kaya ko sinishare ang mga bagay na ito. Ang prayer ko, yung mga bata na naandito ngayon, huwag ma-impluensyahan ng social media. Yung ugali nila, dapat ugaling Kristiyano kasi nakikita sa'yo. Alam niyo po ba yung mga bata ngayon, nakikita ko, as I observe,
yung mga bata ngayon, pag hindi nabigay ang gusto, nagwawala. Hindi lang sila basta nagwawala, sumisigaw. That's the culture. Because they are exposed. Saan? Sa social media, sa world. Mga kasama, mga kapatid ko, dapat mas malakas ang impluensya natin, yung godly influence sa mga anak natin, sa asawa natin. And every one of us is a minister. Every one of us is a minister. You need to minister to your wife. Kung husband ka, you need to minister to your wife. Kung ikaw naman ay wife, you need to minister to your husband. You need to minister to your children. We need to minister to our family. Tandaan nyo, pag hindi ka nagmi-minister, hindi ka mag-grow. Hindi ka madidevelop yung iyong passion, hindi madidevelop ang iyong love, hindi madidevelop yung iyong selflessness. Kaya ang pagdidisciple, ikaw mismo ang naaayos. If you follow Jesus, God will change you. If you follow Jesus, God will transform you. And if you change, if you transform, God will use you. Ibi-bless ni Lord ang mga taong nakakakilala sa iyo pagka yung buhay mo binago ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, every one of us is a minister. Kasi kung hindi ka magmi-minister, yung iyong anak, yung iyong asawa, yung iyong pamilya, under attack by the enemy. So that's why you need to pray always. You need to read the Word of God always. You need to set an atmosphere in your family and make it as a lifestyle na lagi kang nagbe-bless, nagkikare, nagsiserve, and nagsushow ko ng kindness. Because it is the life that God wants us to be. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang nakikita dito tuwing Sunday. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw ng buhay mo para sa Kanya. At kahit saan kang church umattend, kung walang transformation sa life, baliwala yun. Walang magandang church, I tell you, kung pangit ang puso mo. Walang magandang church kung pangit ang ugali mo. Walang magaling na pastor sa taong ayaw sumunod sa Diyos. So my prayer today, Lord, bless your people, bless your church. Dadami tayo, magdo-double worship tayo, pero yung mga bold and radical, yung mga hindi kinakahiya yung Diyos, yung mga matatapang sumunod sa Diyos, na ang Diyos lang ang pag-asa ng kanilang buhay. The Lord is my provider, the Lord is my healer, the Lord is my everything. So ito yung buhay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya as we come to Him today, make a commitment. Starting today, my life belongs to you. My family belongs to you. My future belongs to you. My generations belongs to you. Kaya ang prayer ko, yung impluensya ng kabanalan, yung impluensya ng kabutihan, yun yung maipalaganap natin. Maging halata sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Maging totoo tayo sa relasyon natin sa Diyos at huwag tayong maging reliyoso. It is hard. It is hard for this generation to live a double standard life. It is hard. Mas madali pang mamatay sa sarili natin at mabuhay na lang tayo para kay Kristo. Para sa susunod na saling lahi. My dear Raining Light family, my prayer is that you and your household will be saved. You and your household will serve the Lord. That's my prayer. Yung problema, dumarating pero bilang isang pamilya, masaya kayo. Nakaharapin ninyo at magtatagumpay kayo. May experience ninyo ang breakthrough. May experience ninyo ang freedom. May experience ninyo ang abundance. May experience ninyo ang grace ni Lord. If you align with Him. If you align with Him. So it is enough to live a double standard life. It is enough to live as a religious Christian. Be a disciple today. Mag-stick ka doon sa place of your development. Sa place na kung saan may mga nagmamalasakit sa iyo na magsasabi ng iyong mali at ikukorek ka. Magsasabi ng mga bagay na gustong gawin ng Panginoon at hindi yung gusto mo.
So be in that atmosphere. Be in that atmosphere today. Because God loves you. God loves you. Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod ng kalooban ng Diyos amang nasa langit. Matthew chapter 7 verse 21. So I'm here standing by the grace of God. Be real. Be authentic disciple. Not just a religious Christian which have with form of godliness but denying its power. I want your life to become powerful. Na kahit na anong hamon sa buhay kaya mo mapagtagumpayan. Kahit na anong dilim hindi ka kayang talunin. So today, as we stand in His presence, pwede bang tumayo tayong lahat? Shake up the grounds of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Come on, let's... Shake up the grounds of Lord, all shake up my the ground. traditions. Break down Thank the you, Lord. walls of all my religion. Break down the wall of my religion. Lord, your way is better. Your way is better, Lord. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Surrender your way. Surrender. Your way is better. Shake up the grounds of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the grounds. Shake up the grounds of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the grounds of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better, Lord. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make Room for you. So do whatever You want to. Do whatever you want to. And I will make room for you. As we worship today, surrender your life. As we worship, whatever you want to. Lord, whatever you want. To do whatever you want. Lord, whatever you want, Lord. Whatever you want. And I will make room For you. To do whatever you want to. Just surrender To it. do whatever you want to, Lord. And I will make room As we for worship, you. give God a big room for your life today. To do whatever you want Maring to. busy ka, maraming occupied ka. Whatever you want But today, to. make God And I will make room as the engine of your life. Hayaan mo siyang gumalaw sa buhay mo, magpakilos sa'yo. Whatever you want
As you surrender your life, your circumstances, your situations, just surrender it to God today. Just raise up your hands as you worship. Welcome Him. Welcome His Word, His presence, His power. And starting today, your life will become powerful. God will give you idea. God will make you a way. He will provide for you. He will heal you. He will protect you. Just surrender Him. Just surrender to Him. To do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you. Welcome Him in your life. Welcome Him in your family. Welcome Him in your business. Welcome Him in your ministry. Whatever you want, Lord. Whatever you want, I will Lord. make room for you. To do whatever you want. For your relationship, for your family, Whatever for your you future, want to. and everything in you. Whatever He wants. Break down the wall. Break down the wall. Declare. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions. Shake up, shake up, shake up. Of all my religion. Your way is better. Your way is better. Oh, shake up the ground. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up, shake up. Shake up the ground. Declare, declare. Declare it. Break down the walls of all my For your life, for your family, for your finances, for everything in you, your life, Lord, your life. Shake up. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls. Declare it. All my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the Shake up the ground. ground. Shake up the ground of all my Shake up the ground, Lord. Shake up the ground. of all my religion. Your Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better, Lord. Your way is Your better. way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls Of all my religion. Your way is better. Your way is better. Today, as we come, remove any pretentious spirit. Remove any pretentious spirit right now. Yung okay ka. Hindi ka okay. Kung wala ang Diyos, hindi ka okay. Remove any pretentious spirit right now. Remove any pride. Remove any religious spirit. Just be open. Be transparent before God. Just speak. Be who you are. Hindi ka i-judge ni Lord ngayon. Kung may mga bagay na hadlang sa'yo para magawa ang mga bagay na pinagagawa ni Lord, just surrender it today. Maaaring masyado kang busy, masyado kang occupied, masyado kang maraming fear, masyado kang maraming doubt, just surrender it today. Hayaan mong i-break ka ni Lord, i-broke ka ni Lord ngayon para ma-experience mo yung breakthrough. So today, let us ask God, Lord, break down the wall of my tradition. Break down the wall of my tradition, Lord. Break down the wall of my tradition. Thank you, Break Jesus. down the walls of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground
of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake out the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, your way. Your way is better. Shake out the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake out the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, Lord. And I will make room for you. Just open up your heart to God. To do whatever you want to do whatever you want. Be willing right now. Just be willing. Lord, kung ano yung gusto mo, Lord, yun ang gagawin namin. We ask forgiveness, Lord, sa mga panahon na hindi ka namin inuuna. Sa mga panahon na nagdududa kami sa iyo. Sa mga panahong tamad na tamad kami sa mga bagay na gusto mong gawin namin. Lord, we ask forgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung binawalang bahala namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Lord, ngayon po, sumusuko kami sa iyo. Nagpapaubaya. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa amin. Lord, magawa namin ang iyong banal na kalooban. Palakasin mo po kami, Panginoon, para makasunod kami sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Oh Lord, huwag kaming makontento na umaattend lang pag Sunday. Huwag kaming makontento na para lang sa amin, sa pamilya namin, sa pangangailangan namin, sa mga sitwasyon namin. Lord, huwag po doon mag-exist ang buhay namin. Because your vision is greater than our life, greater than who we are, Lord. Is bigger than us, Lord. Lord, salamat po ng marami. Dumadalangin kami, Panginoon, sa mga sandaling ito para sa iyong mga anak. Lord, nawa po maging authentic disciple kami. Not just a religious Christian. Lord, change us. Remove in us, Lord, the spirit of religiosity. Remove in us, Lord, the spirit of pride, stubbornness, unsubmissive spirit, Lord. Tanggalin mo po ito sa amin. At Lord, turuan mo po kaming magpaubaya, magpasakop, magtiwala sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. And God, we are so excited, Lord, na magmamanifest ang glory mo, magmamanifest yung power mo sa lahat ng bagay na gagawin namin sa buhay. Lord, we are so excited, Lord, sa breakthroughs na ma-receive namin, Panginoon, ma-experience namin for your glory alone, O God. Lord, sa mga authentic disciple, Lord, there is miracle. Sa mga authentic disciple, Lord, there is power, O God. Amen. Thank you so much. And doon sa mga authentic disciple, there is breakthrough, Lord, in the name of Jesus. Mararanasan po namin ito. And no more toiling, no more hardship, no more labor in the name of Jesus. Lord, breakthrough upon breakthrough, may experience namin ito while we are advancing your kingdom, while we are advancing your influence, O God. Walang anak mo na mahihirapan. Walang anak mo na maghihirap, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, we ask for opportunities and mga privileges, mga favor, O God. In the name of Jesus, be upon us. In Jesus' name, amen and amen.